Today we are so blessed again that we are here in this house. Amen. We would like to recognize some of our members and special guests this morning. Recognize first the presence of our outreach pastor in Botolan, Zambales, Pastor Rolando de la Cruz, kasama yung kanyang anak. Yan. Thank you sa pagdalaw niyo po sa amin. And also, of course, the presence of Pastor June Cordova and Sister. Yan, yung kasama po. Thank you. And of course, also we are blessed today because again, nagbabalik. Nagbabalik po ang senior pastor ng JTCC ng Makati chapter. So again, let's give a warm welcome to our speaker this morning, Bishop Efren Nadado. Pastor. Yes. Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga sa inyong lahat. Pwede niyo bang batiin ang iyong mga katabi? Good morning, beautiful. Kanan, kaliwa, harap, likod. Good morning, beautiful. The Bible says that we were all created in the image and likeness of God. Do you believe that? Na tayong lahat ay nilikhang kawangis, kalarawan, kamukha ng ating Panginoon. So therefore, if we were created in the image and likeness of God, lahat tayo magaganda. Lahat ng magaganda sa bigaw ng ako yun. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, tayo pa'y manalangin at ating pa'y pagkatiwala sa Diyos ang ating pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, marami pong salamat. Muli sa kalayaan ng pagpupuri at pagsamba. Muli salamat, Lord, sa isang pagkakataon na narito ang iyong lingkod upang magbahagi ng iyong banal na salita. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon, that apart from you, we are nothing. We have nothing, and we can do nothing. It's all by your grace. It's all by your mercy. Kaya sa oras pong ito, Ama, pinagkakatiwala ko po ang pag-aaral, pangangaral ng iyong salita. Itago mo sa iyong likuran ng iyong abang lingkod. Pahiran mo po ko ng iyong langis at mahayag ang salita mo ayon lamang sa iyong kalooban. Balutan mo kami ng banal mong dugo. Ibaba mo sa amin ang iyong banal espiritu. Gabayan mo kami at pangunahan. At sa aming kalagitnaan, isa lang ang mataas, isa lang ang matanghal, isa lang ang mapapurihan, ang pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ang aming papuri. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating mga Diyos na buhay. Purihin ang Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakapo na po tayong lahat. Pastor David, salamat po sa muling pag-invite para makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Simulan na po natin ang ating pag-aaral. Pwede ba nating basahin yung title ng ating sermon for this day? Ready? Read. One church, one voice, called to be united, not to be divided. Simula nung kami po'y magkasama-sama ng ECMA Church, kasama po ng ating mga pastor, isa sa pinakahinahangaan po naming simbahan ay ang ECMA Church. Alam niyo kung bakit? Dahil ang ECMA Church ay isang pinagpalang iglesia. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng ating iglesia? So, very timely ito dahil nakakarating naman po sa amin yung inyong pinagdadaanan. Sabihin mo nga sa itabi, dadaanan lang natin yan. At pag nadaanan po natin yan, may breakthrough tayong lahat. Amen? Alam nating lahat, siguro noon, nang hindi pa tayo mananampalataya, ang akala natin, ang Lord's Prayer, ay yung Our Father. Sino dating nakakaalam ng Lord's Prayer, Our Father? Sabi mo nga sa kitabi, umamin ka na. Ganun naman tayo lahat doon, di ba? Yung akala natin yung Lord's Prayer is Our Father. Pero hindi ho yun ang Lord's Prayer. Basahin po natin ngayon yung Lord's Prayer. Unity is not optional, it's missional. Ang pagkakaisa ng isang iglesia ay isang bagay na hindi po natin dapat binabaliwala o sinasatabi. Mission po nating lahat yan. Do you believe that?
Basahin natin ang talata nating tatalakayin. John chapter 17, 21 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love me, them as much as you have loved me. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay na salita. Sabihin nga natin, Lord's desire. Lord's heartbeat. Lord's dream. Ang tibok ng puso ng Diyos. Ang pangarap ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa ating lahat, magkaisa. Bigyan ko po kayo ng isang example. Naniniwala ba kayo ang bansang Pilipinas ay isang napakayamang bansa? At ang mga Pilipino napakatalino? At ang mga Pilipino napakagagaling at napakasipag? Bakit hanggang ngayon nasa third world country tayo? Walang unity. Kasi masyadong matatalino ang mga Pilipino. And minsan nangyayari din sa simbahan yan. Amen? Simulan po natin, masama tingin sa akin nung isa. Bago si Jesus mag-goodbye sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostles, disciples, meron siyang tinatag na one last prayer. It is not a prayer for protection. It is not a prayer for success. The prayer of Jesus is for unity. Father, make them one, as you and me are one. Alam niyo kung bakit? Alam kasi ng Panginoon that there is power in unity. And division always bring distraction. Sabihin mo nga sa katabi, para sa atin ito. Makinig ka. Mahal ba natin ang ating simbahan? So hindi pinag-pray ni Jesus ang church to be popular, to be successful, to be rich and wealthy. Ang prayer ng Diyos sa kanyang church, even during His time, unity. And I believe kailangan nating lahat yan. Tama? O may tama? One church, one voice, called to be united, not to be divided. Ito naririnig nating lahat ito. United we stand, divided we fall, alone we are weak, and together we are strong. Ang sekreto para tayong lahat ay makatindig. Ang sekreto para tayong lahat ay maging matagumpay. Ang sekreto para tayong lahat ay makasunod sa kalooban ng Diyos, magkaisa. Hindi mag-isa. Unity, not division. Alone we are weak, but together we are strong. Anong apat na dahilan, bakit kailangan tayong mag-unite? Isa-isahin natin yan. Because of our identity. Number 2, because of our indwelling of God's presence. Number 3, because of humility. And number 4, because of love. Apat na dahilan, bakit tayo magkaisa? Tanungin mo nga katabi mo, handa ka bang lumakad ng may pagkakaisa? So handang magkaisa. Tayong lahat dapat, yan yung Lord's Prayer. Yan yung heart's desire ng Lord. Amen? Ang daming Christian, ang daming believer, ang daming born-again Christian, pero kulang sa unity. Sabi mo nga sa kitabi, hindi ka nag-iisa. Maraming simbahang dumaan dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dadaan lang tayo.
Huwag nating tambayan. Huwag nating yakapin. At huwag nating patagalin. Alam niyo po, ang mundo, sanay na sanay sa dibisyon. Ang politics, divided. Ang families, divided. And sad to say, sometimes, even the church, nadidivide. Kaya ang panalangin ni Lord, Lord, Father, let them be one as you and I are one. Handa ba tayo mag-unite? Okay, yung iba parang ayaw sumagot eh. Handa ba tayo mag-unite? Okay, mag-unite po tayo for God's glory. Isa-isahin na po natin ito. The first reason why we need to be united, it's because of our identity. Anong sabi ng Bible? John 17:21a, that all of them may be one, as you, Father, and I are one. Ang unang dahilan bakit dapat tayo magkaisa, because of our identity. Knowing who we are, one Father, one family. Iisa lamang ang tatay natin sa pananampalataya. Sinong naniniwala lahat tayo anak ng Diyos? Itaas yung kamay ng mga anak ng Diyos. Okay? Kung tayong lahat ay anak ng Diyos, iisa lang tatay natin sa pananampalataya. At iisa lang ang ating pamilya. And because of that identity, we are called and mandated to be united. Unity always starts by remembering who we are. Tanungin mo nga katabi mo, kilala ba kung sino tayo? Di ba tayong lahat anak ng Diyos? So, let us always remember, lahat tayo anak ng Diyos. We are united not by preference, but by sonship. Tayo po'y nagkakaisa, hindi dahil iisa lang ang ating paniniwala, tayo nagkakaisa kasi iisa lang yung tatay natin. Iisa lang yung pamilya natin. Iisa lamang yung tinatawag natin Diyos. Hindi tayo nagsasama-sama dahil pare-pareho tayo ng mga trip. Tayo yung nagsasama-sama kasi iisa lang talaga tatay natin. Hindi tayo magkakalaban. Magkakapatid tayo. Pwede mo bang hawakan yung katabi mo? Dahil magkakapatid tayo, sabi mo nga, dahil magkakapatid tayo, hindi tayo magkakalaban. Isa lang tatay natin. Amen? Same Father, same grace, same future, same family. This is the first reason why we need to be united, because of our identity. Maliban na lang kung ayaw mong magpatawag na anak ka ng Diyos. Wala tayong karapatang tawaging anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, kung ayaw mong makiisa at magkaisa. Kung kinikilala at tinatawag natin ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos, bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, we are called to be united. Iba-iba man ang ating paniniwala at pananampalataya, iba-iba man ang ating mga preferences, but still, we are united to be united. You are called to be united because of our identity. Pwede mo bang silipin yung katabi mo? Mukha ba siyang anak ng Diyos? Kaya nga sabi ng karunungan, isa sa palatandaan ng isang godly wisdom, nakikipag-isa. Amen. Pakisabi ulit sa tabi, kakampi tayo ha. Magkapamilya tayo. Magkapatid tayo. Iisa ang ating pagkakakilanlan. If you believe that, shout hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay? One Father, one family, one God, one Lord, one Savior. Because of our identity, magkaisa po tayo. Number 2, mabilis lang po ito. United in indwelling. Bakit tayo magkakaisa? Kasi isa lang yung nananakan sa puso natin. Hindi lang nagkakaisa tayo dahil pare-pare tayong Christian na anak ng Diyos. Nagkakaisa din tayo kasi iisa lang yung nananahan sa buhay natin. Ang sabi ng John 17:21d, that they also may be one in us.
Anong ibig sabihin ng in us? God living in us, Christ at the center. Tanungin uli katabi, sinong nakatira sa puso mo? Sinong nananahan sa buhay natin? Kung ang Diyos ang nakatira at nananahan sa puso natin, ang dala ni Kristo, pagkakaisa. Pero kapag hindi po si Kristo nananahan, hindi unity dala niyan. Unity is sustained by God's presence, not by human effort. Kaya tayo nagkakaisa hindi dahil magaling tayo, mahusay tayo, mabait tayo, matapat at masipag. Kaya tayo nagkakaisa kasi may Diyos na naghahari sa atin. Kasi may Diyos na nananahan sa atin. Ang ganda ng worship kaya kanina. Sinong na-bless sa worship kanina? Pwede ba nating palakpakan ng ating Diyos? Ang sarap, di ba? Sino nakaramdam at nakaranas ng presensya ng Diyos? Tayong lahat. At kung talagang naramdaman, naranasan natin presensya, ang dala-dala ng presensyang yon, unity. Kung si Jesus ang center, walang space ang division. Kung talaga si Jesus ang sentro ng buhay natin, sentro ng simbahan natin, sentro ng pamilya natin, sentro ng gobyerno natin, walang puwang na makapasok ang division. Bakit? Ando si Jesus eh. Take note. Pag ego ang nasa loob, division ang lalabas. Pero pag si Christ ang nasa loob, unity ang resulta. Again, sabi nung isa, parang pinariringgan nata ako ni Pastor. Alam niyo, lagi ko ito sinasabi. Sabi mo sa kanya, hindi ka pinaparinggan ni Pastor. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pinaparinggan ni Pastor. Sa'yo talaga yun. Sa atin talaga yan. Di ba? Kasi kailangan natin talaga mag-unite. Ang number one na titiragin talaga ng kalaban, yung unity natin. No matter how anointed, how gifted, how talented, tayo nang may pinakamagaling na preacher, pinakamagaling na praise and worship, pinakamalaking mag-tithe, pinakamagandang church, kung walang unity, wasak ang church na yan. Kaya wag natin sasayangin ang lahat ng blessing because of lacking of unity. Kaya pag ego ang nasa loob, divided ang lalabas. Pero kung si Kristo ang nasa loob, unity lalabas. Kaya nga, we are united in indwelling. Sino ang nasa loob ng puso mo? Unity grows when mission matters more than opinion. Hindi mahalaga yung sarili-sarili natin opinion. Ang mahalaga mission natin. Anong mission? Magkaisa. Tama? May tama uli. Hindi lahat pare-pareho ang trip. Pero lahat tayo pare-pareho ang tawag. Mag-unite. Mahal ba natin ang ating church? Mahal ba natin ang ating mga kapatiran? Magkaisa ho tayo. Simple lang. Para tayo mag-unite, ibaba lang ego natin. Lahat tayo, lahat. Hindi ito labanan ng opinion, hindi ito labanan ng preferences, labanan po ito ng pagmimisyon. Ang mission natin magkaisa. Mission muna bago emosyon. Sabi mo nga sa kitabi, mission muna bago emosyon. Ang naunang emosyon, ay di wasak na kagad, sira na kagad, divided na kasi. Bakit nauna kasi yung emosyon? So the second reason why we need to be united, because of our indwelling. Hindi lang tayo iisang anak ng Diyos, pamilya Diyos. Pangalawa, iisa lang yung nakatira sa atin. Pag si Jesus nakatira, unity lalabas. Pero pag hindi si Jesus nakatira, division ang lalabas. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Number 3. United in humility. Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag daw tayong gagawa na anong mambagay para lang sa ating ambisyon o para lamang sa ating kayabangan. Letting go of our ego. Sabihin mo nga sa katabi, less of me.
more of we. Ulitin natin sa katabi natin, less of me, more of we. So hindi pansarili lamang. Isipin natin yung panalangin ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, magkaisa tayo. Tanungin mo nga katabi mo, mahal mo ba talaga ako? Ba't hindi tayo magkaisa? Pride divides, humility unites. Kung talagang mayroon espiritu ng pagpapakumbaba, ang daling magkaisa. Pero kung walang humility, talagang magigiba ang simbahan. Pero alam niyo ba, pagka nakakaroon ng division, ang unang nasasaktan, hindi naman yung katabi natin eh. Ang nasasaktan ng Panginoon. Kasi yun yung kanyang heart's desire. Yun yung kanyang dream. Yun yung kanyang tibok ng puso. Lord, gusto kong magkaisa sila. Kung paano ikaw, Ama at ako ay nagkakaisa at malaman ng buong mundo na sila ay nagkakaisa dahil tayo ay iisa. Hindi nasisira ang unity dahil sa issue. Nasisira ang iglesia dahil sa ego. Tama? Lahat naman ng simbahan may issue. Iba-ibang issue, pero hindi issue ang sumisira ng church. Hindi problema ang sumisira ng church. Ang sumisira, ego. Kaya nga, less of me, more of we. Unity survives when we stop asking, titigil na tayo dito. Who's right? Kasi lahat tayo may tama eh. Yun daw ang problema ng simbahan, mga leader, ang lahat may tama. Stop asking who is right and start asking what honors God. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang tama. Amen? Siya tama. Lahat tayo tinamahan eh. May tama talaga tayong lahat. Kaya kung ipaglalaban natin lahat ang ating tama, ang dulo niyan, division. Stop asking who is right. Start asking what honors and glorify God. Simple lang, let them be one Father. Amen? Hindi lahat ng laban kailangan panalunan. Minsan, unity ang mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Tama ka nga, na-divide naman eh. Tama ka nga, nasira naman eh. Mas mahalaga yung nag-unite kasi sa biyaya ng Diyos, wala namang imposible. Kung tayong lahat lang magpapakumbaba, wala pong imposible sa Diyos eh. Amen? At alam niyo ba kung bakit tayo itinataas ng Diyos? Alam niyo kung bakit tayo tinataas? Sinong gusto po nating maranatan na itaas tayo ng Diyos? Tayong lahat gusto nating itaas tayo ng Diyos, di ba? Alam niyo kung bakit tayo tinataas ng Diyos? Hindi dahil tama tayo. Itinataas tayo ng Diyos hindi dahil magaling tayo. Itinataas tayo hindi dahil tapat tayo. Alam niyo ba tayo tinataas? Kasi nagpapakumbaba tayo. God give grace to the humble at galit ang Diyos sa mga nagmamataas. Kaya kung nais po nating maitaas muli ng Panginoon ang ating iglesia, ang ating ministeryo, ang ating gawain, simple lang, hindi ito pagalingan. Magpakumbaba lahat tayo sa Diyos. And stop asking who is right, kasi lahat talaga may tama eh. But start asking, what will glorify and what will honor God? Ito pang gagawin natin, nakaka-glorify kay Lord. Di ba sabi niya, that the people may know. Ito yung patutuon natin na tayong mga anak ng Diyos. Ito yung patutuon natin na tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos. Hindi dahil magaling tayo, anointed tayo. Ang patutuon natin, nagkakaisa tayo. Divided na nga ang mundo. Divided na nga mga unbeliever. Pati ba naman tayo, dadamay pa rin sa kanila?
Tama? May tama. Sabi mo, ganyan tayo kamahal ni Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos sa buhay? The last and final, hindi naman po ako matagal mag-preach. Ito pinakamahalaga sa lahat. Ito yung paniniwala ko, the most important factor why we need to be united. Not only because of our identity, indwelling, and humility. Ang pinakamatinding dahilan, bakit tayo dapat magkaisa? Because of love. John 13:35, by this, everyone will know that you are my disciples indeed if you love one another. Malalaman ng buong mundo na tayong lahat ay mga anak ng Diyos, na tayong lahat ay mga alagad at lingkod ng Diyos. Hindi dahil may dala tayong Bible. Hindi dahil lagi tayo nagsisimba, nananalangin, nagpipreach, hindi po yan. Malalaman ng buong mundo na tayo mga anak Diyos kasi nagmamahalan tayo. Sabi mo nga sa katabi, I love you with the love of the Lord. Ang sarap kayang pumasok sa simbahan na ramdam mo yung pagmamahal. Di ba? Kaya ang greatest commandment of all is to love God with all our hearts and to love our neighbors as we love ourselves. Yun yung pinaka-importanting utos, magmahalan. The evidence of unity is love. Love speaks louder than words. Kahit ang galing natin magsalita, kung wala namang pagmamahal, ingay ka lang. Love is the glue that holds unity together. Kung nais natin talagang patibayin, patatagin ang pagkakaisa, simple lang. Magmahalan lang tayo. Tanungin mo nga katabi mo ulit, mahal mo ba talaga ako? Ba't di ko maramdaman? Hindi perfect ang church. Amen? Pero dapat loving and forgiving. Lahat tayo nagkakamali. We're still in the process of perfection. Lahat tayo may kapalpakan. Sino nag-crossover? Nag-crossover na po ba kayo? Last Sunday ng 2025, crossover natin yon. How to end the year 2025, God's will, and how to enter 2026, God's way. Crossover. Bago natin iwan ang 2025 at bago natin pasukin ang 2026, crossover. Alam niyo kung anong dapat gawin sa crossover? Kailangan lang natin si PRRD. Sabi ng sunda ko, politika ito. Hindi ho, sikat lang yung pangalan na yan, kaya lang gagamitin ko. Ano yung PRRD? We cannot cross over according to God's will and God without PRRD. Ano yung P? Post and praise. Pasalamat ka muna. Ang dami mong blessing na natanggap ng 2025. Overflowing and overtaking blessing. Sino pinagpala ng 2025? Post and praise. Bago tayo magreklamo, bago tayo magtrabaho, bago tayo magplano, ba't hindi ka muna magpasalamat? Because gratitude is the best attitude. P. Ano yung R? Repent and realign. Kung may nagawa tayong kamalian, kakulangan, kapalpakan, huwag kang maghanap ng masisisi, magsisi ka. Sabi mo nga sa kitabi, huwag kang maghanap ng sisisihin. Magsisi ka. Diba? Ang pagsisisi, isang bagay na hindi natin dapat ikahiya, isang tandayan ng paglago. Repent and realign, magsisi at itama ang pagkukulang. Sabihin nga sa katabi, sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo last year. Babawi ako sa iyo ngayon. May PR na tayo. Ano pa yung isang R? Release and let go. Ano yung mga bagay na humahad lang sa iyo 2025 that hindi ka naging productive? Bakit hindi ka nag-excel? Bakit hindi ka naging fruitful? Bakit hindi ka naglingkod na tapat? Release and let go. Sabi nung isa, walang nakaalam. Perfect rhyme. O pwedeng ulitin. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga bagay na dapat nating iwan, hindi yan kawalan.
Yung lakat ng humadlang sa iyo para ikay magbago, para ikay maging fruitful, para ikay maging successful, hindi yan kawalan. Kalayaan yan. What hold you back last year, 2025? Bakit hindi ka nagamit ng Diyos? Bakit hindi naging maayos ang family, ang business, ang church, ang ministry? What hold you back? Release and let go. Sabi mo nga sa kitabi, release and let go. Tatlong letra na. Ano yung P? Post and praise. Sabi mo nga sa kitabi, salamat. Salamat. Nakatawid. Ano yung R? Repent and realign. Sorry, babawi ako sa iyo. Ano yung pangalawang R? Release and let go. Palayain. Gaano makasarap, gaano makaimportante kung yan ang humahad lang sa pagbabago at bitawan mo. The last and final, delight yourself in the Lord. At anong pangako niya? He will give you the desire of your heart. Tanungin mo nga katabi mo, last year, sino ang kaligayahan mo? At saan mo hinanap ang kaligayahan mo? To be honest, marami sa atin last year, hinanap ang kaligayahan sa material na bagay, sa tao, sa mundo, sa bisyo, o anumang bagay. Ngayong taong ito, hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Iyon ang pangako niya. Ang sino mang inuunan Diyos, hindi natatalo, hindi nalulugi, pinagpapala. Amen? May crossover na kayo. Amen? Love doesn't ignore mistakes, but it refuses to cancel people. Kung talagang tayong lahat ay nagmamahalan, hindi naman ito walang bahala yung kasalanan. Pero hindi tayo nagka-cancel. Alam niyo yung cancel culture? Ang tunay na anak ng Diyos, wala sa cancel culture, dapat nasa grace culture tayo. Na kahit tayo nagkasala, kahit tayo nagkamali, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit ang dami nating kapalpakan, alam niyo bang hindi nagbabago ang pag-ibig sa atin ng Diyos? Tama? Kahit ang dami nating kasalanan, kapalpakan, nagawala siya, mahal ka pa rin ng Diyos. On the very first day, doon sa prodigal son, nang siya'y maglayas, nandun na yung tatay, naghihintay magbalik. Inutusan nga tayo ng Diyos, love your enemies. Kung yung makasalanan nga, kaya nating mahalin, kapatid pa. Kamanggagawa pa. Amen? Sinong nagmamahal sa mga makasalanan? Tayong lahat, utos din yun, love your enemies. Kaya nga nating mahalin yung makasalanan. Tanungin mo nga katabi, ba't ako di mo kayang mahalin? Nagagawa nga nating mahalin yung adik, yung kurap, yung magnanakaw. Di ba lahat ng makasalan minamahal natin? Reaching the lost at any cost. Pero ito yung pang-apat, kaya nga pinakamahalaga ito eh. Kung kaya nating gawing mahalin ang mga makasalanan, dapat mas kaya nating mahalin ang mga kapatiran. And dami niya kasalanan, kahit na mahal pa rin. Love covers a multitude of sin. So it doesn't ignore mistake, pero we refuse to cancel people. Kahit anong gawin sa iyong masama, Brad, mahal pa rin kita, kapatid kita eh. Kapamilya kita. Kamanggagawa kita, kasamahan kita sa gawain ng Diyos. The world may doubt our doctrine, pero hindi nila kayang i-deny yung pag-ibig at pagkakaisa natin. Yun ang hinahangaan sa atin. Wala nang tiwala ang mundo sa gobyerno kasi talagang divided. Pero sana ang church, pagkatiwala nila kasi may pagmamahalan at may pagkakaisa. Sabihin nga natin, love never fails. Dito po ako magwawakas, ano? Alam niyo po, pag ginamit natin yung kapangyarihan ng pag-ibig, walang dahilan at walang puwang ang hindi tayo magkaisa. It bears all things. Kaya mong tiisin lahat eh. It believes all things. Kaya mong paniwalaan ng lahat. It hope all things. Kaya mong umasa sa lahat. And it endures all things. Amen? Anong sabi ni ni Pablo sa 1 Corinthians 13? Sino nakakalam ng love chapter? 1 Corinthians 13. Do I speak with the tongues of men and of angels, but have not love? I have become a sounding brass and a clanging cymbals.
Nakapagsasalita man tayo ng wika ng tao at wika ng anghel, pero kung walang pagmamahalan, ingay lang tayo. Alam niyo ibig sabihin ng ingay? Naranasan niyo na bang manood ng TV na wala sa istasyon? Yung puro hugong? Ganun ang tao. Kahit ikaw na yung pinakamagaling magsalita sa wika ng tao, ikaw na yung pinakamagaling magsalita sa wika ng anghel, kung walang pagmamahal, we are just a sounding brass and a clanging cymbals. Ingay lang. Though we have all the gift of prophecy and understand all mystery, though we have all the gift of knowledge and all the gift of faith, that we can remove mountain, but without love, we are nothing. Lahat ng gift, super gifted, multi-gifted, super talent, sa'yo na lahat ng gift, wala kang pag-ibig, ang tawag sa atin, nothing. Sabihin natin, nothing. Alam niyo ibig sabihin ng nothing? Ang ginamit niya sa Griego parang dumi ng hayop. Para lang tayong dumi ng hayop kapag wala tayong pagmamahal. Sa'yo na lahat, ang lahat ng spiritual gifts na sa'yo, but without love, we are nothing. Alam niyo ibig sabihin ng nothing? Ang basurahan, something. Ang nothing talagang walang halaga. Mas masahol pa tayo sa basurahan kung wala tayong pagmamahalan. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I offer my body to be sacrificed, but without love, it profits me nothing. Ibigay mo na lahat ang ayuda. Ibigay mo na lahat ang pangangailangan. Pati buhay mo, ialay mo, wala pa rin pagmamahal. Ang tawag sa atin, it profit us nothing. Kaya nga po, kung talagang may pagmamahalan, walang puwang ang dibisyon, bagkus ang pagkakaisa. Tanungin uli katabi, mahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba ang ating church? Kung mahal natin ang isa't mahal dyan, ibaba natin lahat ang dapat ibaba. Lumuhod tayo sa Diyos, papurihan natin siya sa paano para magkaisa tayo. Grace over grudges. Unity lives where forgiveness flows. Yes, lahat tayo nagkukulang, pero matuto tayong magmahal at magpatawad. Pinatatawad na kita, ha? Pero simula ngayon, huwag ka na magpapakita sa akin. Meron ba ganung patawad? Di ba pagpapatawad dapat forgive and forget yan? Hindi nawawala ang offense. Amen? Pero pwedeng mawala ang bitterness. Yes, nagkaroon tayo ng offense, natisod, nagtampo, okay lang yun. Pero huwag ka namang magalit. Alam niyo kung bakit? Anyone who hates his brother is a murderer. Basahin niyo sa dyan. Ang sino mang namumunghi, hindi naman ako namumunghi, okay, bababa. Sino mang nagtatampo, may konting galit sa kanyang kapwa, ay isang mamamatay tao. At walang mamamatay tao na aakyat ng langit. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba yun? Hindi humingi tayo ng tawad. So hindi nawawala ang offense, pero pwedeng mawala ang bitterness kung forgiveness ang pipiliin natin. Because love always forgive. For more than 30 years ng aking pagpapastor, ang dami ko na hong naranasan. Pero alam niyo po, ang sarap magpatawad. At magagawa mo lang ang pagpapatawad kapag may pagmamahal ka. Kasi kung walang pagmamahal, ang hirap talagang magpatawad. Ni ayaw mo nga makita siya, nasira na naman ang araw ko, nandito na naman sila. Eh di ibig sabihin, hindi siya ang problema, ikaw ang may problema. Kasi walang pagmamahal. So much naman nakita mo, yakapin mo. Batiin mo kasi bakit? Yun ang pagmamahalan at yun ang kalooban ng Diyos. Nagyayakap mo nga yung lasinggero yung babaero, yung adik. Nagyayakap nga natin yung kapatid pa kaya. Amen? Summary natin. Identity give us the belongingness. Indwelling secures our unity. Humility removes
our friction. And love sustain our relationship. So ano yung challenge natin? Be a bridge, not a wall. Maging tulay, huwag pader. Choose humility over pride. Huwag ego. Pakumbaba po tayo. And choose grace over grudge. Kung paano tayong pinatawad, ba't hindi ka magpatawad? Lagi ko sinasabi noon, kung ikaw ay nagmamahal, ang pagmamahal, pumupuno, hindi pumupuna. O, tanongin mo nga katabi mo, mahal mo ba talaga ako? Punuan, hindi punahan. Because the unity you protect may be the miracle someone sees. Ito yung kailangan natin para makita ng mundong himala, ang tunay na himala. Tayong mga makasalanan na nakakilala sa Diyos, na binago ng Diyos, nagkakaisa. Paano natin sila dadalhin sa simbahan at ipakilala at ilapit sa Diyos? Tayo nga hindi nagkakasundo eh. Mamaya may kukwento ko sa inyo. So, wise up. Wisdom for right living. One church, one voice. Church is not perfect people, but we are. And we must be a united people. Walang perfecto sa atin, pero dapat nagkakaisa tayo. Why? Because same Savior, same Spirit, same mission. Unity flows where humility grows and God's glory follows. Dumadaloy ang pagkakaisa kapag lumalakad tayo ng may pagpapakumbaba. At sa paglakad ng pagpapakumbaba, indirectly, naluluwalhati natin ang Diyos. So unity flows where humility grows and God's glory follows. Sinong gustong mapapurihan ng Diyos? Magkaisa tayo. At paano yun? Magpakumbaba po tayo. At paano natin magagawa? Magmahalan tayo. Unity is our spiritual maturity in action. Ang totoo palang nagmamatured, hindi yung talented, gifted, hindi yun. Ang talagang totoong matured, nagkakaisa. So wag mo natin sayangin ang ating pagiging magkakapatiran. Wag mo natin sayangin ang ating pagiging isang pamilya. And I believe, mahal ninyo ang bawat isa. Kanina nga habang ako'y nag-aaral, may kanta doon na, problema lang yan. Pagsubok lang yan, ang dami nyo ng pinagdaanan. Ang dami nyo ng pinagtagumpayan. Ang dami nyo ng pinagtiisan. Dahil lang ba dyan magkakahiwa-hiwalay tayo? Pwede naman magkaisa, di ba? Sinong handang makipag-isa? That's the very will of God. Bigyan ko kayo ng kwento bago ito, wakas na po ito. Merong isang taong dumalaw sa kulungan ng mga baliw. Sino nakapunta na po sa kulungan ng mga baliw? Okay? Sino na po nakulong sa kulungan ng mga baliw? Oh, wala pa naman. Pero delikado tayo, pag hindi tayo lumakad ng may pa, baka mabaliw tayo. Nung dumalaw po doon yung taong ito, inikot siya ng gwardiya, ginala siya. At ando yung mga baliw, nagkalat. Habang nagpiprik, may nanonood, may nagte-text, may nagchat-chat, may nagme-messenger, may nag-FB. Pero hindi sa simbahan yun, ha? Kung ano ginagawa. After ng kanyang pag-iikot, sabi niya, guard, napuna ko. Ba't lahat ng pintuan dito bukas? At yung mga baliw nagkalat. Hindi ka ba natatakot na yung mga yan magwala at magtakasan? Kasi mga baliw, nakabukas yung pintuan. Lahat sila malayo nakakaikot, nakagagalaw. Kahit tanong, sabi niya, ay, hindi nila magagawa yun. Kahit buksan ko mga pintuan, kahit iwan ko, hindi yan natakas. Sabi niya, bakit? Walang unity yung mga yun. Kita niyo? Ang hindi lang nag-unite, mga baliw. Kaya kahit hindi mo bantayan, bukas ang pinto, kahit manood ka,
Nagkalat lang sila pero hindi sila magkakaisang tumakas kasi mga baliw sila. Tanungin mo katabi, member ka rin? O bakit natin sisirahin ang iglesia ng Diyos? Bakit natin sisirahin ang pamilya ng Diyos? Bakit natin sisirahin ang gawain? Iisa lang tayo. And this is the very heart desire. The heartbeat. The very dream of God. Kaya nga, it's not the issue. It's the ego. Kasi gusto natin tayo yung maging tama. Ba't hindi lahat tayo bumaba? Lord, hindi na yung tama. Sa'yo na lang, Lord. Although mahirap yan, pero hindi imposible. Nagawa nga nating mahalin yung makasalanan. Nagawa nga nating mahalin yung mga mamamatay tao, mga mandurukot. Tayo pang mga Kristiyano. Amen? So unity is not a sign of weakness. It is a sign of spiritual maturity. So again, one church, one voice, called to be united and called not to be divided. Anong sabi uli natin? United we stand, divided we fall, alone we are weak, and together we are strong. Sabihin mo sa katabi, dadaanan lang natin ito. At malalampasan natin ito. Kasi magkakaisa tayong lahat. Amen? Pwede ba tayong lahat tumayo at tayo po'y manalangin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba tayong magkapit-kapit ng kamay bilang isang pamilya? Bilang magkakapatid, bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi ng mga awit, how good and how pleasant it is when brethren walk together in unity. Ang pinakamagandang senaryo sa mata ng Diyos. Hindi yung gumagaling tayo sa ating karamdaman. Hindi yung umuunlad tayo sa ating kabuhayan. Hindi yung dumadami yung ating mga miyembro sa simbahan. Ang pinakamagandang senaryo na gustong makita ng Diyos, tayong lahat ay lumalakad ng may pagkakaisa. Binayaran ng krus ng Kalbaryo ang ating pagkakaisa. At huwag tayong papayag na isang issue, isang ego lang ang sisira dito. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin ng iyong adhikain, ang tibok ng iyong puso, ang iyong pangarap, ay makita kaming lahat na nagkakaisa. Lord, kung merong mga kakulangan, kamalian, patawad. Lord, sorry sa lahat ng aming mga pagkukulang. Lord, sorry sa lahat ng aming mga pagkakamali. Lord, sorry sa lahat ng aming mga ginawang hindi nakalulugod sa iyo. At bilang pagtugon sa iyong panalangin, kinikilala po namin na kaming lahat ay anak ng Diyos. Na kami iisang pamilya. Na kami iisang iglesia na mayroong isang tatay lamang sa pananampalataya. Na hindi namin kailangang magsakitan, magkagatan, dahil ang sakit ng isa, sakit ng lahat. At iisa lang din yung nananahan sa amin. Lord, kung meron mang maling nananako yung ego namin, yung pride namin, ang nananahan, Lord, alisin mo ang pride and ego sa aming puso. Hindi na kung sinong tama, kundi kung ano ang nakakalwalhati sa iyong pangalan. At tulungan mo kami simula sa umagang ito, lumakad ng may pagpapakumbaba. Dahil ang lakat ng lumalakad ng may pagpapakumbaba, inaangat mo, Panginoon. At magagawa lamang namin ito kapag kami natutong lumakad ng may pagmamahalan. Because love covers a multitude of sin. Panginoon, pagpalain po ninyo ang ECMI Church
ang lakat ng aming mga kapasturan, ang lakat ng aming mga leaders and workers and members, lakat ng aming mga outreaches. Amen. Lord, bind us together in unity. Bind us together with your love and empower us to walk in humility. Not our will, but let thy will be done. Lord, we declare, we decree, and we speak that something good, something great, something beautiful, and something miraculous are going to happen if your people will walk in humility, in love, and same identity and indwelling. May himalang mangyayari sa iglesyang ito, Lord. May breakthrough mangyayari sa iglesyang ito. Lord, salamat. Lord, dinideklara po namin yung iyong original plan na wala pa kaming vision, wala pang vision na lahat ng ang gobyerno ng bansa, may vision ka na sa amin. Sa Genesis 1:28, after creating Adam and Eve, ito po sinabi ng Diyos sa kanila, the original vision of God. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and every creeping things who walk and move on the earth. Kapatid, ang layunin ng Diyos sa atin, pagpalain tayo, pamungahin tayo, at paramihin tayo. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil matapat tayo, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Panginoon, salamat. Sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming parangal, sa iyo ang aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lakat ng mga nagmamahal sa Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen and Amen. Pwede ba natin yakapin yung katabi natin? I love you with the love of the Lord. Hallelujah. God bless you all at marami pong salamat sa inyong lahat.